Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-utos na tiyakin na walang irregularidad or insertions mula sa Kongreso ang makakalusot sa 2026 national budget. Dating Philippine National Police Chief Rodolfo Azurin Jr. hinirang bilang bagong special consultant ng Independent Commission for Infrastructure. 25 million pesos na halaga ng tulong ibinahagi ng Office of the President para sa mga negrensing na apektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ika-47th na ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry-related meetings pinangunahan ng Department of Agriculture. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin na walang irregularidad or insertions mula sa Kongreso ang 2026 national budget na 6.793 trillion pesos. Kasunod ito ng pagsita ni Senator Panfilo Lacson sa umano'y tinatayang 100 billion pesos na halaga ng insertion ng halos lahat ng senador ng 19th Congress at 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, diniin ng Pangulo na tutol siya sa anumang insertion mula sa Kongreso. Ito'y lalo na sa gitna ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects kung saan idinadawit ang ilang mambabatas. Sinabi ni Castro na pinatitiyak ni Pangulong Marcos Jr. na gamitin ang pondo ng bayan para sa kinabukasan at kapakanan ng mga Pilipino. Handa rin anya ang Pangulo na i-veto ang 2026 General Appropriations Bill sakaling may nakita siyang irregularidad. Naniniwala rin ang Pangulo na ngayong galit na ang mga tao dahil sa kontrobersya, dapat natututunan ng mga mambabatas ang kanilang leksyon. Inaprubahan ni Pangulong Marcos ang panukalang 2026 budget noong Hulyo. Noong nakaraang linggo, inilipat niya ang pondo para sa mga flood control project na umabot sa mahigit 255 billion pesos sa mga priority programs na mas mapapakinabangan ng mga Pilipino. Hinirang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Philippine National Police Chief Rodolfo Azurin Jr. bilang Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure or ICI. Ayon sa Office of the President, sisimulan ni Azurin ang kanyang mga bagong tungkulin matapos ayusin ang kanyang magiging sistemang personal at administratibo. Nagpahayag ang Administrasyong Marcos ng tiwala sa karanasan at pamumuno ni Azurin para mapanatili ang accountability at transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Pinalitan ni Azurin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagbitiw bilang ICI Special Advisor matapos batikusin dahil sa conflict of interest. Ito'y matapos iutos ni Pangulong Marcos na pag-aralan kung makakaapekto ang papel ni Magalong sa kanyang trabaho bilang alkalde. Nagpasalamat din si Marcos kay Magalong sa kanyang pagtulong sa ICI at sa pangangalaga niya sa integridad at kredibilidad ng Independent Commission. Si Azurin ay miyembro ng Philippine Military Academy Macatao Class of 1989 at inappoint ni Marcos bilang PNP Chief noong August 2022. Siya ay nagretiro noong April 2023. Patuloy naman ang pamamahagi ng gobyerno ng tulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng kalamidad. Nitong weekend ay pinangunahan ng Office of the President ang pamimigay ng calamity assistance sa mga biktima ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Nasa 5,000 na kabahayan mula sa 7 bayan sa Negros Occidental ang naabutan ng tulong na umabot sa 25 million pesos. Ibinahagi ito ng Presidential Action Center or PACE sa isinasagawang Presidential Help Desk on Wheels sa La Carlota City at La Castellana. Kabilang sa mga nabigyan ng ayuda ang mga benepisyaryo mula sa La Carlota City, Bago City, La Castellana, Pontevedra, San Carlos City at Murcia. Nangako naman si La Carlota City Mayor Jose Luis Halandoni na makikipagtulungan ang lokal na pamahalaan sa national government para sa pag-ahon ng mga kanilang residente.
Nagpasalamat din si La Castellana Mayor Añejo Nicor kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tulong na iniabot sa kanyang mga kababayan. 2 beses na pumutok ang Mount Canlaon noong June 3 at December 9 noong nakaraang taon. Nasa Alert Level 2 sa kasalukuyan ang Canlaon. Nakauwi na rin ang nasa 1,300 na pamilya na lumikas mula sa labas ng Permanent Danger Zone. Noong Abril, binuo ni Pangulong Marcos Jr. ang National Task Force Canlaon para tutukan ang mga programa para sa pagbangon ng mga apektadong bayan. Pinangunahan ng Department of Agriculture ang ika-47th na meeting of the Association of Southeast Asian Nations Ministers on Agriculture and Forestry or AMAF na tatakbo mula September 29 hanggang October 3 sa Pasay City. Layunin nito na palakasin ang kooperasyon sa rehiyon pagdating sa food, agriculture at forestry. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tula Rel Jr., inaasahan nila na magiging meaningful at productive ang resulta ng mga mangyayaring meeting. Nakasentro ang mga pagtitipon sa pagpapalakas ng international competitiveness ng mga produktong agricultural ng ASEAN. Pag-uusapan din ang tungkol sa pagpapaunlad ng food security mechanisms, pagsusulong ng sustainable farming practices at pagkakaroon ng iisang posisyon hinggil sa mga global challenges. Bukod sa AMAF, kasama na ilulunsad ng DA ang ika-25 AMA Plus 3 meeting kasama ang China, Japan at South Korea at ikalawang ASEAN-Japan Ministers on Agriculture and Forestry meeting. Matatandaang 2015 pa ang huling hosting ng Pilipinas sa AMAF na ginanap sa Makati City. At sa balitang pangkalakalan, magbibigay ng karagdagang 10 Starlink units si Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda sa Masbate na isa sa probinsyang sinalanta ng Bagyong Opong. Bukod sa pamamahagi ng mga units, magsasagawa din ang kalihim kasama ang ilang telecommunications officials ng inspection sa ilang lugar, assessment sa mga free charging sites at evaluation sa Wi-Fi connectivity. Sa isang phone interview, sinabi ni DICT Officer in Charge Regional Director Rachel Ann Grabador na nakapagbigay na ang ahensya ng 3 Starlink units, 10 routers at isang 2-kilowatt solar-powered station upang matugunan ang communication needs at data gathering ng probinsya. Nakalagay anya ang mga Starlink units sa Masbate Airport Communications Tower at sa Administrative Office ng Masbate Provincial Hospital. Layunin ng inisyatibo na makatulong sa daily operations ng mga ospital, lalo na pagdating sa internal communications, records management, at mabilis na coordination sa mga serbisyong medikal. Samantala, itinanggi ng Land Bank of the Philippines ang allegation hinggil sa irregularidad sa mga transaksyon na may kaugnayan sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa isang pahayag, sinabi ng Land Bank na ang lahat ng sinasabing questionable transactions ay striktong nakabase sa banking laws and regulations ng Pilipinas. Ayon sa kanila, ang mga pondong na i-deposit sa account ng mga DPWH contractors ay mula sa Department of Budget and Management na nailabas sa pamamagitan ng General Appropriations Act na ipinasa ng Kongreso. Dagdag pa ng Land Bank, ang mga pondo ay mga totoong government allocations at hindi private or unverified sources, kaya wala silang legal authority na harangin or questionin ang paglalabas nito. Tiniyak naman ng ahensya na naaayon sa batas at regulatory standards ang mga ginagawa nilang banking transactions. Matatandaang kwestiyon ng mga senador ang Land Bank sa pagbibigay ng pahintulot sa mga contractor na mag-withdraw ng halos kalahating bilyon sa loob ng 2 araw. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency.
Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. At eksaktong 87 araw na lang ay Pasko na. Ako po si William Theo para sa PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.